Mabilis na bumalik si Light sa kanilang tahanan upang hanapin ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Gayunpaman, laking gulat niya nang madatnan niyang lubos nang nawasak ang kanilang buong bayan ng isang hindi pa natutukoy na puwersa. Makalipas ang 6 na buwan, matapos maihatid sa huling hantungan ang mga labi ng mga nasawi, nanatili pa ring may pag-asa si Light dahil hindi pa natatagpuan ang katawan ng kanyang mga kapatid. Nagpatuloy sa kanyang paglalakbay si Light kasama sina Nemumu at Gold, na palaging nagtatalo sa kabila ng pagiging pareho nilang ultra-rare card na may level 5,000. Maging ang simpleng pagpili kung saan at paano sila magpapahinga ay nagiging dahilan ng kanilang pagtatalo, pati na rin ang paraan ng pagsasalita ni Gold sa kanilang master. Dahil dito, kahit dala pa rin ni Light ang bigat ng pagdadalamhati, hindi niya maiwasang mapangiti sa kanilang dalawa. Binanggit ni Light na sa ngayon, ang pinakamainam nilang gawin ay mag-ipon muna ng intel. Kahit alam nilang may kalakasan sila, mahalagang maging handa bago sila tumalon sa isang malaking digmaan. Pumasok din sa isip niya ang posibilidad na may kaugnayan ang pagwasak sa kanilang bayan sa mga taong naghihinala sa kanya bilang isang maestro. Lalo itong nag-uumapaw sa kanyang kuryosidad, dahil tila tanging isang tunay na maestro lamang ang kayang magpasimula ng ganitong karumal-dumal na pagdanak ng dugo. Muling umapaw ang galit ni Light, lalo na kung ang tunay na dahilan ng pagpaslang sa kanyang pamilya ay bunga lamang ng isang baluktot na kasamaan. Sa kanyang isipan, tiniyak niya na gagawin niyang impyerno ang mundo para sa may kagagawan nito. Kaagad namang pinaalalahanan siya ni Gold na napakalakas ng enerhiya niyang naglalabas at nasa gitna pa sila ng bayan. Dahil dito, mabilis na ginamit ni Light ang card na Fool's Mask upang kontrolin ang kanyang aura. Ilang sandali pa, tumayo siya sa harapan ng puntod ng kanyang mga magulang, nangako ng paghihiganti, at magalang na nagpaalam bago sila muling tumuloy sa kanilang misyon. Naglakbay sila patungong dagas, at habang nasa biyahe, ay mabilis na pinaalalahanan ni Gold si Nemumu tungkol sa maling pagtawag niya kay Light. Sa mundong ibabaw, hindi dapat mabanggit ang pangalang Light. Mula ngayon, Dark ang gagamitin nilang tawag sa kanya. Mahalaga ito upang hindi sila agad matunto ng Concord of Tribes na posibleng may kinalaman sa trahedyang nangyari. Parte ng kanilang plano na magparehistro muna siya sa guild bilang isang adventurer at unti-unting itaas ang kanyang rank para magkaroon sila ng access sa mas sensitibong impormasyon at mas malalaking misyon. Sa loob ng kagubatan, nadaanan nila ang isang mag-ama na napapalibutan ng mga magnanakaw. Agad na kumilos sina Nemumu at Gold upang hulihin at supilin ang mga ito bago pa man masaktan ang mag-ama. Bilang pasasalamat sa kanilang pagligtas, inimbita ng mag-ama sina Light o Dark sa katawagan sa mundong ibabaw na sumakay sa kanilang karwahe patungo sa syudad ng Dagas. Habang nasa biyahe, ipinahiwatig ni Light na sila ay mga bagong adventurer at magpaparehistro sa Dagas upang simulan ang kanilang pag-angat sa ranking at makakuha ng mas mahahalagang misyon sa hinaharap. Ang Dagas ay isang malaking southern city sa loob ng Dwarf Kingdom, matatagpuan sa hangganan ng Human Kingdom at ng Elven Kingdom sa kanluran. Kilala ito sa malalalim at mataas na kalidad ng mga dungeon na naglalaman ng bihirang resources, dahilan kaya't dagsa ang mga adventurer mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkarating nila sa tarangkahan ng Dagas, magalang na nagpaalam si Light sa mag-amang sina Kernel at ang kanyang anak. Inalok niya ang mga ito ng lugar na maaaring pagdalhan kung sakaling gabihin sila, at sinabi niyang maaari silang magpahinga sa hotel na pinaghihintayan nila kapag natapos na niya ang kanyang pakay sa syudad. Unang beses ni Nemumu sa isang syudad sa mundong ibabaw, kaya namangha siya sa laki at sigla ng Dagas. Si Gold naman ay agad na na-attract sa mga weapon at armor shop sa paligid. Pagsapit nila sa Adventurer Guild, kapansin-pansin agad ang malamig na tingin ng iba, dahil gaya ng nakasanayan, mababa pa rin ang tingin sa mga humans dito. Nanatiling kalmado si Light, alam niyang mas mahalaga ang misyon nila kaysa sa anumang panghuhusga. Sa oras ng registration, agad nagreklamo si Nemumu nang ibigay kay Light ang rank F. Ipinaliwanag naman ng receptionist na lahat ng bagong adventurer ay doon talaga nagsisimula. Hindi pa rin tumigil si Nemumu at sinabing, bilang kanilang lord, dapat higit pa sa rank S si Light, siguro SX o Super Extra. Sagot ni Gold, tunog manyakis naman daw iyon, kaya napairap si Light. Kaagad humingi ng paumanhin si Light sa receptionist, at sinabing tatanggapin niya ang rank F nang walang reklamo. Dahil dito, labis na nahiya si Nemumu na kinailangan pang manghingi ng tawad ang kanyang master dahil sa kanya.
Kaya naman mas lalo siyang inasar ni Gold habang tinatapos ang proseso. Matapos ang registration, nagtungo sila sa hotel ni Kernel upang doon magpalipas ng gabi. Hiniling ni Light na upahan niya ang buong palapag ng hotel sa loob ng 1 buwan, at tanging staff lamang ang pahihintulutang makapasok. Agad niyang iniabot kay Kernel ang 1 bag na puno ng gold coins, na agad nitong ikinagulat. Nais sana ni Kernel na tanggihan ang bayad bilang pasasalamat sa kanilang pagliligtas, ngunit mariing ipinilit ni Light na tanggapin ito bilang patas na transaksyon. Pagdating ni Light sa kanyang silid, agad niyang ginamitan ang buong palapag ng mga card na silent, magic jamming, at detection upang matiyak ang kanilang seguridad. Dahil sa pag-aalala, sinabi ni Nemumu na kahit gaano kalakas si Light, hindi pa rin nawawala ang posibilidad na mapahamak siya. Mas mainam sana kung nanatili na lang siya sa abyss at hinayaan ang kanyang mga samon na isakatuparan ang plano. Lalong nag-alab ang galit ni Light sa sinabi ni Nemumu. Mahigpit niyang pinanindigan na siya mismo ang haharap sa mga may sala at tutupad sa kanyang paghihiganti. Sa tindi ng aura niyang biglang kumawala, nanginig si Nemumu sa takot. Mabuti na lamang at maagap na namagitan si Gold, kaya unti-unting kumalma si Light at napagtanto ang kanyang naging pag-ugali. Sa huli, taos-puso siyang humingi ng paumanhin kay Nemumu, inaaming nadadala siya ng kanyang emosyon dahil sa bigat ng kanilang misyon. Kinaumagahan, nagtungo si Light kasama sina Nemumu at Gold sa entrance ng dungeon. Sinalubong sila ng masiglang paligid, puno ng tindahan ng potion, kagamitan, at mga adventurer na abala sa paghahanda. Hindi nagtagal ay napukaw nila ang atensyon ng mga tao roon. Una, dahil sa kumikinang na gintong armor ni Gold, sunod sa kapansin-pansing kagandahan ni Nemumu, at panghuli kay Light na nakasuot ng isang misteryosong maskara na agad nagdulot ng interes at pagdududa sa mga naroroon. Habang nakapila sila papasok ng dungeon, may 3 nakahuod na basta sumingit sa unahan. Mabilis na napansin ni Light na isa sa kanila ay isang batikang mandirigma. Nakita nilang nais na magreklamo ng ilang batang human adventurers, ngunit natakot ang mga ito na baka mas mataas na uri ang grupong iyon, kaya nanahimik na lamang. Si Light ang sumita sa maling ginawa ng 3 nakahood na nakisingit sa pila. Isa sa kanila ang agad nagtangkang itanong kung kilala ba ni Light ang kanilang binabangga, ngunit sagot ni Light, sa isang pilosopikal na paraan, ay hindi at muling ipinaalala ang kanilang pagkakamali. Tumawa si Gold at nagbigay rin ng puna si Nemumu sa kanilang asal. Lalo namang nainis ang nakaberdeng hood at ininsulto ang mga humans, sabay sabi na wala silang karapatang kausapin siya. Halos bunutin niya ang malaking nakabalot na espada sa kanyang likod, ngunit pinigilan siya ng kasama, sinasabing huwag na gumawa ng eksena. Sa huli, umalis ang grupo mula sa pila, ngunit hindi nila napigilan ang pagtawag at panlalait sa mga humans bilang bottom feeders. Pinuri ng mga humans si Light dahil sa pagpapaalis sa mga nakahood, at nagpasalamat din ang grupo ng mga batang humans sa kanya. Nagtanong ang mga bata kung ito ba ang unang pagpasok ni Light at ng kanyang grupo sa dungeon, napansin kasi nilang walang dalang gear o equipment si Light. Ipinaliwanag ng mga bata na normal iyon dahil sa laki ng dungeon at kadalasang nagkakamping ang mga adventurer doon. Nagpasalamat si Light sa mga bata at naisip nilang dapat may dala rin sila ng gear upang hindi mabisto, ngunit nakalimutan nila ito dahil naiwan sa item box. Sunod, nakapasok na si Light, Nemumu, at Gold sa dungeon, at plano nilang aralin ng mabuti ang core nito upang malutas ang misteryo ng dungeon. Alam nilang magiging mahirap ang kanilang misyon, lalo na't kahit si Ellie ay nahihirapan dito. Nabanggit ni Light na ang dungeon ay puno ng mana, na lalong lumalakas habang mas lumalalim ang mga palapag. Ang kapangyarihang ito ay nagagamit upang makalikha ng iba't ibang bagay, mula sa mga halimaw at traps hanggang sa iba pang elemento, kaya naman ang dungeon ay may sariling mundo, isang mundong lubhang naiba sa mundong ibabaw. Narating nila ang palapag ng dungeon na napakaganda ng tanawin. Bilang paghahanda, ginamit ni Light ang kanyang mga cards na SSR Clairvoyance, SSR Conceal, at SSR Flight. Lumipad sila sa himpapawid upang magmatsyag sa loob ng dungeon, kaya naman muli napabilib sina Gold at Nemumu sa kapangyarihan ni Light. Sa kagubatang bahagi ng isang palapag sa dungeon, makikita ang kaninang nakahood na green na walang habas na pumapatay ng mga monster, galit pa rin sa nangyari kanina. Sinabi niyang siya ang pinakabatang elite warrior ng Elven Queendom's White Knights, si Keto, ang legendary hero na may dugo ng maestro. Muling inawat si Keto ng kanyang kasama, ang Dark Elf na si Yanaak,
ngunit tinutukan lamang siya ng espada ni Keto habang nagsasalita. Sinisisi ang kanyang level na 1,500 dahil ayaw niyang tanggapin na kahit isang legendary hero tulad niya ay naabot na ang limit nito. Agad na sinabihan ni Keto si Yanaak na madaliin ang kanyang research upang umangat muli ang kanyang level. Nangako naman si Yanaak dahil sa kanilang alliance, ngunit may di maganda itong ngiti sa labi. Samantala, sa isip ni Keto, papatayin niya agad ang Dark Elf kapag nakuha na niya ang nais niyang level up. Pagkarating nila sa unang palapag habang lumilipad, napansin nila ang mga kabataang nakilala nila kanina sa entrance, pinalilibutan ng mga goblins. Nagawa naman ng mga bata na talunin ang mga goblins, ngunit nagulat sila nang biglang lumitaw si Light sa kanilang likuran. Yun pala, pinatay ni Light ang ahas na muntik ng matuklaw ang kasama nilang si Mia. Nagpasalamat muli ang mga kabataan kay Light, ngunit maya-maya ay nakaramdam sila ng puwersang papalapit. Nakita nila ang grupo ng mga Great Bush Wolves, na karaniwang hindi lumalabas sa kabubatan, na tumatakbo patungo sa kanila. Sinabi ni Light na hindi ito problema, at nagulat ang mga bata nang makita nilang tumakbo lang sa kanilang gilid ang mga wolves. Ngunit papalapit pa lang pala ang tunay na halimaw, at doon ay mas lalo silang natakot, isang higanteng quadsite mantis ang dumating. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.